beloved, Boss Mike, Cervera. Sa murag ni sulti man doon. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang sagot niya. Kahanilit. Pakinggan nyo mga kababayan ha, ito po yung issue ng bentahan ng bahay niya na bigla-bigla na lang binawi para daw mga kababayan, hindi naman daw ayaw pumayag ng ama ni Polong, si Digong, ayaw pumayag ni Digong na ibenta. O, tuloy! Kung ang titulo kagin sa murag ni sulti man doon. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang sagot niya. Kahanilit daw, murag ana. Wapo ko, way klaro po riyan tubag. Kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Naku, bakit pa parang ayaw na ayaw nyo kay Hanilet? Ano? Mga kababayan, hindi nyo ba napapansin si Banat Bay? Parang ayaw na ayaw niya kay Hanilet. Mas pinapaboran pa niya si Alpotera. Oo, nauna niya nang sinabi na si Alpotera wag na wag niyong gagalawin kahit mga DDS kayo katulad niya. Dahil siya makakalaban nyo. Kaya ngayon, todo tanggol niya kay Alpotera. Hindi, no? Mga kababayan, ako nagtataka, ano ba meron kay Alpotera? Bukod sa meron siyang big time na pumupondo sa kanya. Mga kababayan ko, ano kaya ang dahilan? Tuloy! Sumobra eh. Sorry I hate to say it pero sumobra. I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako Sakit nun! Including Hanilet, mga kababayan. Girlfriend ka lang daw. Kaya ba, galit na galit ka kay Alpotera? Alam nila si Alpotera, nakikinabang sila. Mas malaki bigayan ni Alpotera. Talaga ba? Grabe, no? Sige, tuloy. Sabi niya na, hindi ako. Okay, doon na siya sa first family pumunta. Sumobra eh. Sorry I hate to say it pero sumobra. I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako nagsabi niya na, hindi ako. Okay, magalit sa akin. Sabihin mo na, magagalit. Sabihin mo na. Yun totoo. Si Hanilet ang nagbabayad kay Maharlika para manira ng manira kay Alpotera. Eto naman kasi si Alpotera, bakit kasi sobra? Oo. Bakit kasi ginagamit nyo pa yung matanda? Diba? Wag na, tigil nyo na yung kasisip-sip. Ang nangyayari kasi, alam nyo, nabubuking kayo eh. Etong grupo ni Alpotera eh. Bakit kanyo? Mga kababayan, tulad ng mga sinabi ko, etong si Alpotera, mga kababayan, ay siyang pumopondo sa mga maisog rally nila diyan sa Europa. Yan po ang katotohanan. Alam ni Banat ba yan? Siyempre nakikinabang. Lahat po yung mga nagtatanggol kay Alpotera, nakikinabang yan. Bakit kanyo? Kanya-kanya na yung mga babae ni Digong ng pagalingang sumipsip sa mga natitira pang mga kayamanan siguro ni Digong. Hindi, no? Mga kababayan, Tindi. Hindi na mga nabusog. Mga kababayan, bakit ganun yung mga tao? Hindi ba makontento? Hindi ba pwedeng, dahil sobra-sobra na yung pera nyo, tumulong na lang kayo sa mga tao? Di ba? Sa bagay, mga kababayan, paano mo naman itutulong yung ninakaw mo lang? Ang hirap naman gawin nun. Pinaghirapan na nakawin, tapos itutulong lang sa tao, kaya wag na kayong umasa. Alam nyo mga kababayan, napakasarap sa pakiramdam ng tumutulong sa kapwa. Bakit? Lalo na kapag pinaghirapan mo talaga. Pero kapag ninakaw mo, itutulong mo, magdadalawang isip ka pa eh. Kaya tignan nyo sila, mga kababayan ko, kung may itulong man yan, pakitang tao na lang eh. Pero tayo mga kababayan, kasama kayo, hindi tayo ganun. Kasi may pagkukusa tayo. Hindi naman yan paramihan palakihan ng tinutulong eh. Kung hindi, mga kababayan, kung ano yung kakayanan natin na itulong sa kapwa-tao eh. Yun po yung mahalaga. Sabi nga sa Biblia, mas kalugod-lugod kay bro
yung piso na lang yung pera mo, itinulong mo pa sa ibang tao. Di ba? Sa totoo lang, nangyari sa akin yan. Nakalimutan ko, wala na pala akong pera eh. Naitulong ko lahat ng pandemya, mga kababayan. Ito ho, nangyari, kukwento ko lang ha, alam ni Laila Collins yan. Alam niyo ng pandemic, akala ko, mga 2 buwan, 3 buwan lang yung pinakamahaba ng pandemya, no? Easy-easy lang, okay lang. Sige, bigay tayo, bigay ito. O maraming nakakalam niyan, bigay dito, sige. Oo, ayuda, bigay. Lang yan, mga kababayan, nagulat ako. Abay, mag-iisang taon na namimigay ako. Aba mga kababayan, hindi na nahinto itong pandemya na to. Nagulat talaga ako, wala na akong pera. Tapos, syempre, yung mga ating mga negosyo, isa-isang nagsasara, nalulungkot na ako, na-depress ako. Oo. Pero kapag nakikita ko naman yung mga mensahe ng mga tao na natulungan natin, sarap sa pakiramdam, mga kababayan. Yung po yung aking pinanghawakan, yung mga taong thank you po, thank you, thank you. Oo, yung mga tao, dami kong mga natanggap nun. Sarap sa pakiramdam. Kaya nung nagkasakit naman ako ng COVID, nagkasakit ako! Nako! Alam niyo po ba na second life ko na po ito? Bakit kanyo? 15 days ako na nasa ICU. 15 days, ICU. 5 days, coma, walang malay, walang maalala. Oo, wala akong maalala, mga kababayan. Yung araw na yun, may collection ako, punong-puno ng pera yung bag ko. Opo. Tapos yung mga alahas ko nandun, relo ko, oo. Sabi ko, yung mga gamit ko na mahalaga, nasa bag ko. Awa ng Diyos, nabawasan ng mga 60,000. Ay, pasalamat ko. Eto yung bag, mga kababayan, binigay sa akin. Nung nagkamalay na ako, yung kagad yung naisip ko, teka, ano ba yung mga nangyari sa akin bago ako mawalan ng malay? Sabi ko, nung araw na yun, nangolekta ako, dumaan ako sa ganito, may collection ako, nasa bag ko, mga kababayan. Ate Evangeline, huwag mo na itanong, nasa tabi ko. Nasa tabi ko siya. Oo. Di ba, mga kababayan? Gulat talaga ako nung binigay sa akin. Ito yung magamit. Tignan, nandun yung Rolex ko, nandun yung mga kwintas, bracelet, mga sing-sing, mga kababayan. Tapos binilang ko yung pera na bawasan ng 60,000. Sabi ko, kulang ito Di ba? Asan napunta? Wala, tinulong mo. Tinulong ko raw, hindi ko naman maalala. Wala talaga ako maalala, mga kababayan. Hinayaan ko na. Pero alam nyo, nung nangyari sa akin yun, nasa ospital ako, naiisip ko, wala palang kwenta kahit gaano karaming pera. Opo, walang kwenta. Dahil kapag nandoon ka na sa pagkakataon na yung bang mawawala ka na sa mundo, maiisip mo, anong silbi ng mga kayamanan, pera, ari-arian na maiiwan mo? Wala. Oo, wala. Sabi ng aking kaibigan, mga kababayan, ilang oras na lang kung hindi pa ako tinakbo sa ospital. Kasi nilako na ako eh. Nilako na ako, mga kababayan, sa mga ospital. Alam ni Laila Collins yan. Patunayan mo, Laila Collins. Nilako na po ako sa mga ospital ng mga mahal ko sa buhay. Yung mga anak ko na panganay. Kung saan-saan na po ako dinala. Makati Med, St. Luke's, lahat na po. Mga kababayan, dala-dala po yung aking sasakyan. Iniikot po ko sa mga ospital. Buti na lang may isang tao na naalala yung anak ko, na kaibigan ko, na isang nurse. Ito mga kababayan, true to life ito. Oo true to life ito, bago ko, wala namang kwenta tong dalawa na to eh. Ito mga kababayan, maging aral po siya. Nung panahon po na yan, mga kababayan ko, naalala nung aking panganay na anak, yung tao na kaibigan ko na lagi kong kasama, na nurse,
diyan sa may San Lazaro, mga kababayan. Nung araw po 'yan, nung nag-aaral, ako po yung takbuhan, oo. Sasabihin nun, "Kuya," kuya kasi mas matanda ako sa kanya, alam niyo naman 60 na ako, eh. "Kuya, kulang yung pang-tuition ko baka puwede naman." Oh, 'di ba? Gano'n, puwedeng, humiram, gano'n. So, natutulungan natin mga kababayan sa madaling salita. Alam niyo mga kababayan, hindi ko naman 'yun iniisip na magbabalik pa. Yung pala, siya pala yung magliligtas ng buhay ko. Dahil naisip na wala na, wala nang tatanggap. 'Di ba alam niyo 'yan nung panahon ng pandemya, wala nang tatanggap sa'yo na ospital kasi karamihan pila-pila na, siksikan. Alam niyo anong nangyari nung nakita na yun, minessage niya yung kaibigan ko na yun. Dahil alam niya na nurse yon sa ospital. Yun na lang. Tapos tinawagan. Sabi niya, "Anak po ako ni Mike Cervera." Sinong Mike Cervera? Kasi nagtataka kasi mukha daw akong bata para magkaanak ng, kamukha niya, pagka nakita niyo yung panganay ko mas matanda pa sa'kin tignan. Ah, yun mga kababayan, tinatawa ko na kasi ayokong, tumulo yung luha ko rito. Kasi tapos na 'no, ayoko ng, masyadong, elaborate pa. So yon mga kababayan, "Sinong tatay mo?" Sabing gano'n mga kababayan. Sabi nung, yung kaibigan ko na nurse na matagal ko nang hindi nakikita. Sabing gano'n mga kababayan 'no, "Tatay ko po si Mike Cervera." Sabi niya, eto po siya pinakita ako mga kababayan nung makita ako. Talagang mga kababayan wala na, dedo na nga, wala na akong maalala. Gano'n na lang ako. Gano'n, mga kababayan, may video ko kung puwede lang ipakita sa inyo. Baka maapektuhan pa yung inyong yung mga emosyon 'no. Nung pinakitang gano'n, alam niyo sabi nung "Dalhin mo na ngayon dito, ngayon na mismo." Sabing gano'n mga kababayan, alam niyo, tutubuhan ako dito, tutubuhan daw ako. Pero hindi siya pumayag, yung nurse, kasi alam niya mangyayari mawawala na. Alam niyo po ba na nilagay ako sa ICU mag-isa? Tapos mga kababayan, hindi ko alam kung anong mga aparato, ang daming aparato sa katawan ko. Nung magising ako, sa madaling salita mga kababayan, after 5 days ako nagising. Oo. 'Di ba? Maestro Paul, di mo alam 'to. Oo. Eto na ngayon mga kababayan. Alam niyo ba yung una kong, paggising na mulat ng mata ko, doon sa may pintuan, nakaganon, nakaputi mga kababayan. Pero bago yon, umikot-ikot yung mata ko sa dingding, sa bintana, sa kisame, lahat inikot ng mata ko kung nasaan ako. Mga kababayan, nakita ko pagtingin ko sa pintuan, nandoon siya nakabantay. Tapos gumaganon. Tapos gumanon. Gumanon rin ako. Diba, no? Yung nagising siya, ako kausap. Tanda mo yan, di ba, Laila Collins? Eto pa mga kababayan. Graduation ng isang anak ko. Hindi ako makapunta. Kaya alam nyo, hanggang video call na lang ako mga kababayan. Alam nyo naman, di ba? Hindi pwedeng may kasama, mag-isa, sa ospital. Kaya noon mga kababayan, na lang natin, iksian natin yung kwento. Doon ko napagtanto na pinakamahalaga sa lahat sa buhay na ng tao, lalo na kapag nasa middle age ka na, piliin nyo na lang hong laging masaya. Huwag kayong mang-agrabyado ng kapwa, huwag kayong gagawa ng ikakasama ni bro, kakasama ng loob ni bro. Ialay na natin yung buhay natin sa lahat ng mabubuting bagay, dapat yun na. Huwag na ho tayo sumali sa kung ano-ano pa na mga awayan. Etong ginagawa natin sa social media, mga kababayan, pagpapaliwanag at pang-aasar lang. Hindi po tayo nakikipag-away. Alam ni Banat Bay yan. Di ba? Hindi, no? Mga kababayan, nakasabayan ko sino, alam nyo? Si, yung singer. Hindi ko na matandaan Kasi nung nagka-COVID talaga, ang dami kong mga limot. Sino yung singer, mga kababayan, na namatay dun sa Kubol? Sino yun? Pakiano nyo nga ho. Claire de la Puente. Tama ba yon? Claire de la Puentes ba yon?
Naku, mga kababayan. Dami mga namatay, mga kababayan ko. Kaya mula noon, mga kababayan, hindi na humalaga yung dami ng pera para sa akin. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ako, kapag ka may pera, ini-enjoy ko yung aking mga kinikita sapagkat, mga kababayan, eto hindi ko naman sinasabi na gawin nyo yung ginagawa ko kasi magkakaiba naman tayo ng view sa buhay, ano? Kung magkakaroon kayo ng reference o may makupupulot kayo na pwede nyo maging batayan. Ano po? Abay, wala namang problema. Di po ba? Oh. So ngayon, mga kababayan, napagtanto ko sa buhay ng tao ang pinakamahalaga sa lahat dahil tayong mga tao ay hindi naman panghabang buhay na nandito sa mundo. Meron po tayong katapusan na hindi natin alam kung kailan darating yan. Kaya, mga kababayan ko, ang para sa akin, opinion ko to, ayoko kayo isali. Gawin nating makabuluhan kung ano pa yung natitira na buhay natin sa mundo. Gumawa tayo ng mabuti sa kaparaan ng kaya lang natin. Huwag natin pipilitin yung pagtulong, Huwag ho natin pipilitin. Kung ano lang yung kakayanan natin makapagpasaya ng maraming tao, okay na yun eh. Di ba? Huwag na natin yung iba kasi tatanda na, kita nyo, puro pera pa rin na nasa isip. Ako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kapag kumita na ako ng pera, i-enjoy ko yan. Hindi ko po titipirin yung sarili ko. Kakainin ko lahat. Gaano mang kamahal yan. Kaya nga kami napasubo ni Jen Angeles doon sa may Dumo, sa may Milan. Nagkapilang kami. Grabe. Kape at saka isang kapiranggot na karne. 12,000 oh. gulat si Jen Angeles. Grabe, 12,000. 2 kape lang, mga kababayan, ha. 2 kape, tsaka karning maliit lang, at saka may mga tinapay na mahahaba. 12,000 agad. Sabi ko naman, huwag kang manghinayang sapagkat ang pinakamahalaga sa mga ganitong pagkakataon, yung alaala na maiiwan ko sa'yo. Ayun! Diba? Mag-iwan tayo ng magagandang alaala sa mga mahal natin sa buhay, ibig ko sabihin. Ano po? Yun po ang pinakamahalaga. Kaya yung mga anak ko, kung saan-saan ko sila dinala. Lagi ko sinasabi, hindi habang panahon, nandito ang inyong ama. Gusto ko lang maalala nyo lagi na meron tayong mga memories na magkakasama tayo, hindi lang yung lagi lang tayong magkausap sa telepono. Diba? Dinala ko kung saan-saan. Dinala ko sa Iceland. Dinala ko sa Switzerland. Dinala ko kung saan-saan, mga kababayan. Nilibot ko sa buong mundo para yun yung maging alaala nila na kahit papano, di man kami perfectong pamilya, maalala nila na naging mabuting ama naman ako. Diba, mga kababayan? Naiyak tuloy ako eh. Ito na, balikan na nga natin to. Ina talaga, oh! Ito na. Jax Demolay. Ito na. Tuloy na natin to. Ano yan? Balot pa, ulitin mo nga, wala na ako. Ito na. Uy, Arnold, yan yung alaala mo, ha. Baka sabihin nila kung ano yan, ha. Nandiyan pa naman si Ai Chang. Talay, ito na. Kung ang titulo kagin sa murag nisulti man do. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang sagot niya. Kahanila daw, murag ana. Wapok ko, way klaro po riyan to ba? Kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. So, ibig sabihin, hindi nakapangalan sa mama niya. Baka daw nakapangalan kay Hanilet, mga kababayan, ano? So, ibig sabihin po, mga kababayan, maraming bahay si Digong. Isa sa tunay niyang asawa, isa kay Hanilet, isa kay Alpotera, kaya? Tuloy. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Ako, sumobra eh. Sorry I hate to say it, pero sumobra. I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako nagsabi niya na, hindi ako, huwag kayo magalit sa akin. Kung nagagalit kayo sa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niya, doon kayo magalit. There are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nilang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang Oo nga, diniinan, mga kababayan.
Ilagay mo, Hanilet, yung sarili mo sa tamang lugar, Eka. Oh, ikaw din, Alpotera. Oo, kahit na ikaw yung pinakamalapit sa puso ni Digonyo. Grabe, no? Matindi, no? Oo, ngayon, away-away na sila, mga kababayan, eh. Oo, sa totoo lang, dahil lang ito kay Alpotera. Grabe kasi si Alpotera, mga kababayan. Oo. Ano eh, baliktaran. Yung sabagay wala rin sigurong magagawa si Alpotera dahil inuutusan lang siya. Nang sabi nga ni Maharlika, isang mayaman na taga Bacolod. Oh. So mga kababayan, yung ilan siguro diyan, alam nyo na kung sino tinutukoy diyan. Isang mayaman na tao ang nasa likod ni Alpotera na gumagastos ng malaking pera para suportahan si Digonyo. Ano po, mga kababayan ko? At syempre, etong mga vlogger. Sila, mga kababayan. Di ba? Aloy, Totohanan sa mga lalaki. May mga lalaki na meron talagang original. Dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Kaya Kaya parang ano, no? Dinidiinan niya si Hanilet dito. Ay, hindi ako papayag niyan, Hanilet, kung ako. Hanilet! Simple lang si Banat Bay, pero ang tukoy, ikaw to. Ako, Oo, sa pagkakaunawa ko, Hanilet, ikaw ang tinutukoy ni Banat Bay dito. Ilagay mo daw sa lugar ang sarili mo. Di ba, mga kababayan? Oo. Di ba? Sige, tuloy. nga, sabi ni Pulong, sabi ng mama niya, dating asawa ni Pangulong Duterte, pag lumabas siya, atin na lang, doon na siya tumira. Hindi Nako! Ganun naman lagi daw. Pero ayoko. Ganun naman no, mga kababayan, ano? Yun yung mga gusto ng mga anak. Pero yung si Digong kaya, gusto naman. Mga kababayan, gusto naman kaya. Kasi mga kababayan, etong si Digong, alam nyo naman, galing din kay Pulong, 13 daw yung jowa niyan. So ngayon mga kababayan ko, nilalaglag na po ba nila etong si Hanilet? Tanong ko lang, ano sa palagay ninyo? Kasi sa tema ng pagsasalita ni Banat Bay, talagang dinidiinan etong si Hanilet dito, Diin na diin, mga kababayan. At eto pa, hindi man lang nila mabanggit. Alam naman natin, si Banat Bay, maka-Alpotera to hindi niya mabanggit si Alpotera. Oo, pero si Hanilet, banggit na banggit niya. Di ba? Ganun nyo, mga kababayan, ulitin ko lang. Kung ang titulo kagin sa murag ni sulti man do. tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang sagot niya. Kanila daw, muragana. Wako ko way klaro po riyan to bag. Kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Ako, sumobra. Sorry I hate to say it, pero sumobra. I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako Kita nyo, si Hanilet lang ang binanggit. Si Hanilet, mga kababayan, diininan, mga kababayan tuloy. Sabi niya na, hindi ako. Huwag kayo magalit sa akin. Kung nagagalit kayo sa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niya, doon kayo magalit. Takot ka ba kay Maharlika na magalit? Natatakot yata kay Maharlika, mga kababayan, na magalit Hindi mo kaya si Maharlika, no? Ako, kayang-kaya ko yun. Wala namang pantitira sa akin yun Kasi sabi niya, ako lang matino na vlogger Tuloy. Are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nilang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang katotohanan sa Ilagay mo sa sarili mo, Hanilet, sa tamang lugar dahil hindi naman daw ikaw yung original na asawa. Mas mamahalin pa niya si Alpotera. Bukod sa sariwa pa. Mga kababayan, bukod sa sariwa pa. Ay talaga naman, alangan naman para kang, para kang, Marian Rivera versus Melay. Sorry naman. Sorry naman, mga kababayan, para kasing parang Marian Rivera versus Melay ang labanan.
Para bang labanan ng pangit at maganda. Kaya, sino? Ang papanigan ni Digong at pipiliin? Siyempre, si Marian. Kaya kahit anong hingin ni Alpotera, si Digong, sunod-sunuran. Oo, yan ang kahinaan ni Digong. Alam nyo na, Kipayla. Alam nyo na, kung ano, yung kahinaan ni Digong, Kipayla. Diba, mga kababayan? Biruin ninyo kahit anong hilingin ni Alpotera kay Digong, lalo na nung panahon na nakaupo si Digong. Aba mga kababayan, sukdulang magpadala ng bata-batalyon na pulis para mang-raid kahit walang daladalang search warrant, warrant of arrest. Aba mga kababayan, nagagawa ni Digong yon alang-alang kay Alpotera. Hindi, no, mga kababayan? Oo, sabi ni Digong siguro, ang pag-ibig, pag pumasyo sa puso ni Digong, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang, Alpotera. Lami kaayo ba? Paano ko ba namang mahihindian siya? Grabe, no? Matindi. Ibang klase, mga kababayan. Oo, ibang klase. Lami kaayo. Diba? Mga lalaki. May mga lalaki na meron talagang original. Dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Kaya nga, So parang sinasabi nila na, kayo mga babae ni Digong, lumugar kayo. Dahil mayroong original na asawa si Digong. Yun yung nanay ni Pulong. Di ba? Sino yon? Yung mistisa. Buti na lang mga kababayan. Sabi nga ni Jojo Chavez, buti na lang talaga nakapag-asawa si Digong ng mistisa. Kung hindi mga kababayan, baka naging kamukha ni Kitty lahat eh. Mga kababayan, buti na lang talaga. Kung hindi mga kababayan, naging kamukha ni Kitty lahat. Kailangan i-renovate yung buong muka. Diba? Alam nyo naman yan. Sorry Diba, Teresita Tan, Jason Fermin, Susan San Agustin, shoutout sa lahat ng magbagong dating. Baka naman makalimutan nyo pang mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Our beloved Boss Mike